Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PBBM, masusing tinutukan ang development ng pagdakip at pagbabalik sa bansa ni dating Representative Arnolfo Teves. Nakamonitor si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bawat hakbang na ginawa ng pamahalaan para sa matagumpay na pag-aresto at pagbabalik sa bansa ni dating Representative Arnolfo Teves. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Errol Cabatbat na nakabantay ang Pangulo sa ginawang misyon para sa dating mambabatas. Updated ani Cabatbat ang Chief Executive mula umpisa, at hanggang sa may turnover na ang ex-representative ng mga otoridad sa Timor-Leste sa mga opisyales ng pamahalaan ng Pilipinas, partikular sa mga taga-Department of Justice at National Bureau of Investigation. Bagamat may hamon aniya silang kinaharap sa komunikasyon dahil sa hirap ng signal, lalo na sa paliparan ay naitawid naman nila ito at naipagbigay alam sa Pangulo ang kailangang impormasyon hinggil kay Teves. Malaking bagay ani Cabatbat, ang naging pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa kanyang counterpart sa Timor-Leste, kaugnay ng matagumpay at mapayapang paghuli sa dating lawmaker. Namomonitor po ng Pangulo ang developments sa pagkuha po kay dating mambabatas Arnie Teves. Siya po ay nakabantay, nakaantabay sa development po. Ang alam po, bago pa lang po kami mag-briefing, bago umalis, ay namomonitor po at napapaalam kay Pangulo ang nangyayari. Samantala, EDSA Rehab, pinasuspinde ni PBBM, modernong teknolohiya, gagamitin para mapabilis ang construction. Pinasususpinde muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng EDSA. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasabay ng paglulunsad ng Family Fare 1+3 promo sa MRT at LRT. Ayon kay Pangulong Marcos, gagamit na lamang ng modernong teknolohiya para sa 6 na buwang construction. Diit nito, kanya din masusing pinag-aralan ang magiging epekto ng rehabilitasyon sa ekonomiya at sitwasyon ng mga mananakay na bumibiyahe para sa kanilang trabaho. Inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Metropolitan Manila Development Authority, at iba pang mga concerned agencies na pag-aralan ang nasabing hakbang at bumuo ng mga konkretong plano para epektibong maipatupad ang mabilis na rehabilitasyon ng EDSA. Layo nito, na mabawasan ang anumang mga inconvenience na mararanasan ng ating mga kababayan. Ayaw ng Pangulo, na madagdagan pa ang pasakit ng ating mga kababayan, dahilan nais nito ang isang whole-of-government approach sa pagpapatupad ng epektibo at modernong paraan sa pagsasaayos sa EDSA. Binigyang diin ni Transportation Secretary Vince Dizon na malinaw ang kautusan ng Pangulo na pag-aralan maigi ang planong pag-rebuild ng EDSA, dahil hindi katanggap-tanggap ang 2 taong kalbaryo at duse sa traffic, sayang na oras at oportunidad para sa mga commuter at motorista, lalo na't paparating na pasukan. Ayon sa kalihim, sisiguruhin ng DOTR na makikipagtulungan ang ahensya sa mga partner agencies upang matupad ang kautusan ng Pangulo na pagaanin at pabilisin ang biyahe ng mga commuter at motorista. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.